So good day guys. So sa video na to is gagawa tayo ng simple C program to swap two numbers using temporary variable. So itong program na to guys is isa to sa mga kalimitang pinapagawa ng mga instructors as quizzes, activities at iba pa nga is ginagawang special exams. So sa video na to guys, i-explain ko sa inyo line by line para maintindihan nyo yung logic ng program kung paano ginawa. So please guys, don't skip this video until the end para makuha kayong kaunting kaalaman para sa tutorial na ito. So let's start. So first guys is magde-declare muna tayo ng header file. So hashtag include stdio.h para magamit natin yung library functions ni printf and scanf sa program. So next is we will declare the int main function, then open and curly brackets, then int. So we will name the variable num1, num2, then temp. So sa program is meron tayong tatlong variable, namely si num1, num2 at temp. So itong variable na to meron siyang data type na int dahil gagamit tayo ng numbers sa program. So susunod guys is maglalagay tayo dito ng text. So gagamit tayo ng printf, then double quote, then lagay natin tong text na to, enter first number, then semicolon. Then maghihingi tayo ng input guys. So gagamit tayo dito ng scanf, then double quote, then %d. So %d guys stands for print integer. So and so lagay natin yung variable na si num1, then semicolon. Then next is maglalagay na naman tayo ng another text para sa second number. So printf, print ito ulit tayo, then double quotation mark, then enter second number, then semicolon, then scanf ulit tayo, then %d. So yung %d guys is ginagamit siya para sa int data type. So and so lagay natin yung ikalawang variable dito, so si num2. So ito na guys. So natapos natin yung pag-input ng numbers. So next na gagawin natin is yung process kung paano ipasa yung value ni num1 sa variable num2. So dito guys, gagamitin natin tong si temp variable. So code lang natin to, temp equals num1. So ang mangyayari dito guys, for example, mag-i-input tayo dito ng 5. So yung value ni num1 na 5 is ipapasa natin kay temp variable. So si temp ngayon is meron na siyang value na 5. So yun guys. So next is declare natin yung variable num1 dito ulit. Then susunod is ipapasa natin yung value ni num2 kay num1. So num1 equals num2. So dito guys is for example, enter a second number. So maglalagay tayo ng 10. So yung value ni num2 dito na 10 is ipapasa natin kay num1. So si num1 ngayon meron na siyang value na 10. So next is lalagay naman natin dito si num2 variable. Then ilalagay natin yung temp variable natin. So temp. So di ba guys, si temp meron siyang 10 na value na galing kay na variable num1.
So, yung value ni temp is ipapasa natin kay num2. So, yung si num2 ay meron na siyang value na 10. So, kuha ba guys? So, try natin i-print guys. So, printf natin. Display natin yung output. So, dash line lang tayo dito. Dash n stands for new line. Then, after swapping, so, lagay lang natin tong text na to. After swapping, first number equals %d. So, print integer. Then, new line. Then, comma. Then, lagay natin yung variable num1. Then, ganun ulit. Printf ulit tayo dito. Printf, double quote. Then, after swapping, then, second number equals, %d ulit tayo dito. Then, comma, then, lagay natin yung variable num2. So, preview natin guys. So, first is magde-declare tayo ng header file, then the int main function, then magde-declare tayo ng 3 variables with a data type int. So, int kasi magamit tayo ng numbers. So, printf, so next is enter this text, enter first number, then ito scanf %d num1, then printf, enter second number, then enter yung value ni num2. Then dito guys, so yung value ni num1 is papasa natin kay temp na variable. So si temp, so yung value ni num2 naman dito, pagka-enter mo ng second number, is ipapasa niya yung value niya kay num1. Then yung value ni temp is ipapasa niya yung value niya kay num2. So try natin i-run guys. So run natin. Okay. Ito muna. Okay. So, try natin run guys. So, enter first number. So, for example, mag-input tayo dito ng 10. So, ang value ni first number is 10. Then, enter second number. So, mag-i-input naman tayo dito ng 20. So, ang value ng second number is 20. So, ang concept nitong program guys is isuswap natin yung value nila. So, dapat yung value ng first number is 20. Din yung value naman ng second number is 10. So, dapat maswap sila. So, try natin guys. So, our program is successfully executed. So, tama yung program natin guys. So, sabi dito, after swapping, first number equals 20. Then, after swapping, second number equals 10. So, yung value ni first number dito guys is pumunta kay second number, 10. So, then yung value naman ni second number is nandito na kay first number. So, successful yung program natin guys. So, ganun lang kadali yun guys. So, ito, di ba? So, si num1, pagka-input ng, so si 10, so yung value ni num1 na 10 is papasa natin kay temp. So, si temp ngayon is meron na siyang, nasa kanya yung value na 10. Then, pagka-input natin ng enter second number, then 20, then yung 20 value, na yung value ni num2 na 20 is papasa natin kay num1. So, si num1 is nasa kanya, 20 na yung value niya. So, dito, pagka-execute nito is 20 na siya. Then yung temp naman, so 10 siya. So, pagpasa niya, pag-declare natin ng temp equals num2, so, yung value ni num2 is 10. So, ito yun. Ito yung guys.
So, hope guys,